Okay, so ito no, yung chapter 3 natin is all about integration and patterns. So dito no, magkakaroon tayo ng idea like yung businesses or yung mga organizations is para silang mga machines ano na kung saan meron silang napakaraming kung sa ano baga ay yung maraming galamay ano may mga galamay na mga pagalaw-galaw parang ganon. So ano ba si process integration? Ang sabi daw, isa daw po siyang practice ng connecting and coordinating different business processes, mga systems or mga departments no within doon sa organization para makapag-work together sila smoothly as ano daw as a single unified system. So it involves linking various activities, data flows, and technologies para ma-eliminate po yung mga inefficiencies, ma-reduce yung cost, and ma-improve yung overall performance. Okay? So, si process integration is about making those parts, ano yung mga parts na sinabi ko sa inyo na parang mga galamay-galamay, no? Sa isang organizations, no? Siya yung dahilan para mag-work yung mga parts na yun, no? Together, ano? Seamlessly, no, rather than silos para po kasi makasave ng time ano makasave ng money at saka makasave ng resources. So ah sa process integration no nagsimula po yung research noong mga last decades ng mga 1970s ano na-emphasize po dito sa kanilang research na ito yung tungkol dun sa energy efficiency. Uh, like for example, okay, for example nung sa silos, no? Uh, for example, yung isang anong tawag dito? Parang fast food chain. Ano sa isang fast food chain, ano, yung pinakang kusina doon. Alam niyo naman kung anong mga tao na nandun sa kusina, 'di ba? Ano, nandun yung nagaluto, nandun yung nagahugas ng mga ah, plato, ng mga kung ano-ano pang mga ginamit sa pagluto, ano, mga pagkain, okay? At saka nandoon din nakaabang yung server. So, sa silos, ano, silos or silos, kung paano man siya natin dapat talagang bigkasin, ano, pares lang naman. So, ganon. No, sa silos, so, doon sa fast food chain na yun na kung saan is wala pang process integration, so, anong pwedeng nilang maging problem? Anong naiisip nyo na magiging problem nila? Okay? Pwede doon yung nade-delay yung pag-serve ng food. Like for example, kapag sobrang dami, ano, parang dinagsa. No, parang dinagsa yung fast food chain na yon. Eh, nagkakaroon na ng nagkakamalian na ng pag-serve ng food dito sa dapat ay kunwari ako ang in-order ko soup lang, tapos si Beverly ang in-order ice cream. Kaso dumating kay Beverly yung soup, dapat sa akin yon. So parang naaaligaga na yung mga server. So nade-delay yung pag-serve ng food, nagkakaroon ng mistake, nagkakamali. Ano? So parang ganon kapag wala pang process integration. So kapag yung fast food chain na yun, ano, gumamit na sila or nag-adapt na sila dun sa process integration. Like for example, pagse-set up na nung ano no, nung system na kung saan is nag-share na sila ng mga plans, ng mga tools. Like for example, dun sa fast food chain na yun, no, meron na silang isang shared order app. Okay? So, alam niyo yung parang katulad sa mga Japan, na mga kainan sa Japan, yung mga restaurant sa Japan, napaka-high-tech na nila, no? Parang ganun. Ano, alam na nung nung mismong kusinero, ano, kung ano ba yung kanyang ihahanda. So,
makakasabay na yung dishwasher kasi what if ganito nga ni kadami yung umorder. So ganito dapat yung ano, ganito dapat yung ihanda mong mga gamit, mga plato, mga baso, mga kung ano pa man yan, ano. And yung server, handa na siya, no? Nakahatid na sa tamang oras, sa tamang tao, tamang customer, yung dapat na order. Okay? So, yun yung tulong ni process integration doon sa saan? Yun yung tulong niya po doon sa fast food chain. So, yung mga tao doon sa kusina, doon sa kitchen, nag-share na sila ng mga plans, ng mga tools. Like, for example nga yung sinabi ko kanina, mayroon na silang, kumbaga, may monitor na sila doon, sa loob doon sa kusina. So, parang nandun yung pinakang application, no, yung shared order app, nakikita na nilang lahat. Okay? Naintindihan nyo? Ganon po yung tulong ni process integration sa fast food chain. So, syempre, 'di ba, sa isang business kasi, kailangan naman talagang i-make sure mo, no? Lahat ng bagay doon sa iyong business, like for example, yung tungkol sa sales, tungkol sa inventory, tungkol sa customer support, is nakakapag-communicate sila together. Nakakapag-communicate sila with each other. Na kung saan is walang hindrances, walang mga errors, walang mga mistakes. Okay? Naiintindihan ba? So, hindi lang naman po tungkol si process integration sa pag-connect, no? Pag-connect ng mga bagay-bagay, no? Si process integration is isa siyang strategic approach sa pagre-redesign kung paano dapat nag-ooperate yung isang organizations. Okay? So, sa strategic approach na yun, no, nandun yung nagli-link sila ng mga activities, pati mga data flows, no? Ibig sabihin nun, ini-ensure nila na yung mga data, like for example, yung customer orders or yung inventory levels is automatically na siyang nagtatrabaho, no? Between dun sa processes na kung saan is wala pong mga hindrances, walang mga manual intervention. Ano ba pag sinabi manual intervention? Yun po yung hadlang, mga hadlang, no, mga manual na hadlang. Okay? Gets nyo ba ako? So, parang katulad ba ganong yung isang department, no? Kunwari yung tatlong binanggit ko kanina, yung mga sales department, finance department, parang ganon, kunwari, yung isang department doon, nag-update ng record. So, pwede na silang makita everywhere. Pwede na silang makita everywhere kasi instantly na update na, no? Naintindihan nyo ba? Yun yung ginagawa ng process integration pagdating sa paglilink ng mga activities and data flows. Okay? So, isa pa, yung real-time sharing. Bakit? Di ba din sinabi ko kanina, in-emphasize niya yung energy efficiency, So, nabanggit din natin na ini-emphasize nila yung pag-share ng mga events, like ng pag-share ng plans, pag-share ng tools, yung kaninang in-example ko noon, tandaan nyo baga. So, yung mga transactions, no, na kung saan is, pati yung mga data is, nakikita nila ng maayos. So, doon sa real-time sharing na yun, no, gumagamit doon po ng triggers. Okay? Na kung saan, like for example, no, yung sa sale, automatically na siyang nagkakaroon ng trigger billing or ng shipping. And lastly, yung sa resource reuse and efficiency. Ayun nga ni later 1970s man din ay nagsimula yung kanilang mga research about sa process integration, and then emphasize nga ni daw yung energy efficiency. Nag-focus sila dun sa energy efficiency, like sa mga industries, for example yung sa mga manufacturing. So ngayon mas malawak na siya gawa ng nakakabawas na kasi, no, nakakabawas na sa mga waste, kasi po
nire-reuse na nila yung kanilang mga resources, across doon sa system ng isang buong organization. Okay? Parang recycle bag. Kung ano yung nandun, yun na yung ginagamit nila, ina-update lang nila, nire-reuse lang nila. Like for example, yung mga data, yung mga tools, or even yung mga tungkol sa employee time. Okay? So, ganun nga ni doon sa isang business na yun, ina-recycle lang nila yung kanilang mga resources. So, hindi na nila kailangang mag-create ng panibago kung nag-exist na siya. Okay? And then, eliminating inefficiencies. So, it tackle bottlenecks. Ano nga pag sinabing bottlenecks? Yun yung mga delays, So, redundancies. Pag sinabing redundancies, alam ko namang alam nyo yan. So yan yung mga repeated na mga works. At saka, yung mga errors. Galing doon sa mga poor coordination. So, kasi, si silo effect kasi, so parang katulad sa isang department. Or hindi lang isang department. Meron tatlong department, may mga different departments sa isang organizations. So, si silo effects, kung walang integration, yung isang organization, maaari nilang kaharapin yung silo effect. Bakit? Kasi, kung yun nga ning tatlong department na yun, yung different departments na yun, mga teams, at saka yung mga systems, nag-ooperate sila independently. Anong ibig sabihin nun? May kanya-kanya silang buhay, may kanya-kanya silang mundo. So, nag-ooperate sila ng kanila lang. Nag-ooperate sila ng kanila lang, hindi sila nag-share ng information, hindi sila nakikipag-collaborate, hindi sila tumutulong, or kumbaga ay hindi sila nakikipagkaibigan, parang ganon. May sariling mundo nga ni. Okay? So, sa ganong bagay, kung nag-a-act yung mga department na to independently, so anong pwedeng mangyari kung wala nga ng integration? So, pwede pong magkaroon ng mga errors, ng mga delays, at saka ng mas higher cost. Yun yung pwedeng kaharapin ng isang organization kung hindi sila mag-i-integrate. Okay? Kasi nga sabi baga? Si integration kasi, nagka-create nga po siya ng unified system. Na kung saan lahat is nag-sync, nag-improve ng scalability at ng adaptability. Ano ba pag sinabing unified system? Ano yung unified system? Lahat ay nakaka-access. Lahat ay may permission na maka-access dun sa system na yun. Mas pinapabilis niya kasi yung pag-locate ng mga data na kailangan. Naiintindihan nyo baga ako? So, meron ditong mga tools na ginagamit para ma-eliminate yung mga inefficiencies. Now, like for example, yung mga APIs or application programming interfaces, mga middleware software, or mga enterprise systems like yung SAP, or yung SAP. Okay? So, the sharing of events, transactions, and data between business processes typically in real time. So, in many cases, events and transactions are used as process triggers. Like for example, a sales transaction may trigger a process to set up an account in a billing system. So, this is often used to implement complex processes that span across multiple departments or offices in an organization. So, it may also be used to extend processes to clients or customers and partners. So, yun na nga yung sinabi ko kanina, sa process integration, nag-share sila ng mga events, ng mga transactions, tsaka mga data, between doon sa business processes. So, nagamit daw ng mga process triggers.
Like for example, yung sinabi ko kanina, yung tungkol dun sa mga sales, meron silang ginagamit na triggers, like for example, sa billing or sa shipping. Intindihan ba? Next natin, understanding a business process and its underlying information system. So, meron tatlo. So, ang pinakang nasa tuktok, si business processes. So, si business processes, siya yung nag-host. Siya yung parang pinakang host. Siya yung nag-make sure na dapat is si information system ay nagagamit. Sa business processes, nandyan yung mga what's, nandyan yung mga what's ng isang organizations. Yung, ano ba yung mga steps para ma-achieve yung goals. Like for example, yung sa pagpaprocess ng yung sa student enrollment, o kaya naman, yung kung paano i-handle yung customer order, So, ang mga processes, each processes is, hati-hati sila into procedural steps. Okay? And, so, itong mga steps na to, meron silang pwedeng magkaroon sila ng mga business rules. So, itong organization na ito, itong mga organizations na to, para silang mga web, para silang mga web of processes across doon sa mga different departments. So, for example, yung HR. Anong ginagawa ng HR? Sila yung tuka sa hiring processes. Sa finance, sila ang tuka about budgeting. And sa operations, sila yung tuka about the supply chain. So, sa tulong ng integrations, nililink sila together. So, itong tatlong departments na to, so, si HR, sa HR, automatically nang napaprocess, or na-update yung sa payroll. Ano yon? Sa payroll. Dun yun sa finance department. And na-update din yung team schedules. O, saang department yon? Sa operations. Okay? So, pagdating naman sa information system, yung pangalawa, sa gitna, so, sa information system, isa siyang interrelated activities, Isa siyang set of interrelated activities na kung saan is, idinisenyo siya para yung mga transform data, idinisenyo siya na, ang tawag dito? Yung mga transform data is, mako-convert into information, para sa excuse me, para sa meaningful use, doon sa business processes. Okay, kino-convert siya yung data into information, para sa mas makahulugang gamit, parang ganon. So, kung kay business processes, ang question sa kanya is what, kay information system naman, kay business process is what, kay information system naman is how. Okay? So, how a system that turns raw data into useful information. Okay? So, bakit ba siya sinabing interrelated? Interrelated. So, bakit siya sinabing interrelated? Kasi daw po, yung kanyang mga components like yung mga databases or yung mga software, dapat nakakapag-communicate sila. Okay? With each other. So, si information system, it supports processes by what? By automating data transformation. For example, yung yung HRIS, or yung yung alin ito ay, yung sa PRISM, pwedeng i-integrate yung student data galing sa registration app, para makapag-generate ng mga grade reports. Naiintindihan baga? So, pagdating naman sa application, si application is siya yung computerized na information system. Okay? Sa application, nandyan yung mga digital tools.
Like for example, nandiyan yung mga software, yung mga Google Workspace, na kung saan is nagkakaroon nga ng information system na computerized. So si application, ini-enable po niya yung mga integration patterns. Ano ba yung mga integration patterns? Nandyan po yung event-driven. Sa event-driven, yan yung parang trigger na nag-starts ng process or like, o hindi kaya naman is yung data synchronization. Sa data synchronization, ina-keep niya na dapat yung mga information doon sa mga system is consistent. So, syempre yung mga organization, napakaraming processes yan. So, lahat ng mga processes na yan, meron yung mga procedural steps. Hindi yan basta-basta ginagawa. Okay? Kailangan talagang may sundin dyan ng mga steps. So, pag nagluluto ka ba ng adobo, ano bang uunahin mo? Maglalagay ka kaagad ng toyo? Hindi ka man lang ba magsasangkot siya ng mga sibuyas, kung gusto mo maglagay ng luya, hindi ka maglalagay ng hindi ka maglalagay ng bawang. May bawang baga sa adobo. Ganon. Hindi ka basta-basta magasimula ng walang steps. Mahirap. Baka ikay magkaroon ng magkaroon ka pa ng tawag din ay mamali ka pa. Okay? So, syempre, lahat ng organization, may inasunod po sila ng mga steps. Okay? Para, syempre, magkaroon ng mas magandang daloy, doon sa buong system. Okay? So, improvements happen at the step level to simplify the whole system. So, ayan, processes and procedural steps. So, an entire organization is made up of many processes. So, each department or office has processes or has many processes that address certain functions. So, ganun naman talaga, kada offices, kada department, meron sila mga processes na kung saan is, ginagawa sila, na kung saan is base sa kung paano sila dapat gawin. Okay? Hindi naman pwedeng ganito yung paggawa nung pag-assembly ng laptop. Gani rin naman yung pag-assembly ng system unit. Parehas baga sila ng steps. Kung alin ang dapat na unahin. Hindi man din at magkaiba sila magkakaiba sila ng laman. Kahit baga sabihin mong parehas lang yan na merong meron parehas silang tawag dito yung CPU fan. Hindi porket may parehas silang bagay na nandoon sa loob ay parehas na sila ng steps kung paano gawin. Nasusundan nyo baga. So, each of these processes are made up or further broken down into procedural steps which may or may not be governed by business rules depending on what situation a certain procedural step is performed. Ayun nga ni. So, yung mga processes na yan, ina-broken down daw siya into procedural steps. Okay? Depending sa mga situation. Okay? So, is it at this level that initial improvements are carried out to effect changes in a process? So, ano pa? Okay, ayan. Yan yung pinasimplify na procedural step. Simplifying and standardizing procedural steps. So, number 1, eliminate redundant procedural steps. So, dyan sa number 1, merong naka-X kasi yung 1, 2, X4 na yan. Yung naka-X ay number 2. So, ano sabi sa number 1 baga? Eliminate redundant procedural steps. Ano ibig sabihin nun? At tanggalin mo yung umulit na step. So, kaya siya naka-X. Ina-remove niya yung mga duplicates. Okay? Like, for example, ina-fill upan mo or ina-fill outan mo yung parehas na form na kung saan parehas sila ng form kaso galing ka sa
ibang department, tapos lumipat ka sa ibang department, no? So, parang katulad baga dito, sa pag-i-eliminate ng redundant procedural steps, na gamit dito ng mga steps like yung mga process mapping, yung katulad ng mga drawing flowcharts, no? Para daw po maka-spot ng mga repeats, yung mga repeated na gawa, para mabawasan yung mga errors and maka-save ng time. So, yung number 2, no, fill up gaps in procedural steps. So, diyan sa niya, yung katapatan niya, may letter G. So, parang nawalan siya ng nakalagay doon. So, pinunan mo baga yung kulang dun sa kanya. So, nalagyan mo siya ng letter G. Okay? Pinupunan niya yung mga missing steps. Like, for example, doon sa isang survey form or sa isang may process, may mga process, no? Yung pagdating sa verification, parang ganon. So, kapag meron kang na-skip na verification doon, no, pinupunan niya yung parang kumbaga ay nakaligtaan mo para daw iwas, kumbaga ay makaiwas na hala, mali pala to, hala, kailangan pala tong lagyan. So, para makaiwas na paano bang hindi ko mabigkas yung tamang word eh. So, basta ganun. Inapunan niya yung mga steps na kung saan is hindi nalagyan, So, like for example, yung mga gaps, kasi yung mga gaps na yan, sila yung kadalasang nagiging sanhi. Sila yung kadalasang nagiging sanhi ng mga failures. Okay? So, sa pamamagitan syempre ng integration, so, sila yung nagiging daan. Sila yung nagiging tulong para mapunan, no? By what? By automating checks. Okay? So, number 3, integrate procedural steps for manageability. So, ina-combine niya yung mga steps, ina-combine po niya yung mga steps para sa mas maayos na management. Okay? Like for example, yung pag-merge ng approval at saka yung mga notification into one automated email. So, dito sa number 3 na step, nag-create po dito ng end-to-end processes. So, dito naman, gumagamit ng process katulad ng workflow, orchestration. So, dito, no, yung mga steps is, nagko-coordinate sila via software. Number 4, split procedural steps with long or complex procedural steps. So, yun nga rin sabi ko man din, ina-breakdown niya po yung mga complex task, yung mga mahabang task, like for example, yung isang libro ng RPH, yung Reading in Philippine History, tungkol sa, ano nga ni ito? Yung kay Pigafetta, nakalimutan ko title nun eh. So, di ba, yung isang libro na yon ay a-divide niya yon. A-breakdown niya yon into subtask or yung mga topics niya. Okay? So, bakit daw baga inagawa yung pag-i-split ng mga complex procedural steps, ng mga mahabang steps? So, dahil po, para po ma-improve yung focus, para baga makapokus ka, mas maintindihan mo siya, so, dito, no, kapag nandito ka na sa step na to, gumagamit dito ng modular design, sa architecture. Okay? Naintindihan nyo baga? Hindi naman pwedeng hindi porket magaling ka ay kaya mo na. So, may mga bagay pa rin talaga na kahit sobrang haba, kahit sa tingin mo ay kaya mo, syempre mas mainam pa rin yung ina-breakdown mo siya into para mas maintindihan mo siya, mas makuha mo siya. Nagigets nyo baga? So, dito sa integration, sabi ko din ay itong topic natin na ito may patterns na integration and patterns. So, meron 3 patterns. So, hindi lang siguro to 3, madami to, pero may 3 akong kinuha.
So, itong mga patterns na to, no, para sila mga reusable solutions. So, meron tatlo. Nandyan yung point to point, nandyan yung hub and spoke, and nandyan yung event driven. So, pag sinabing point to point, base sa kanyang name, ano ibig sabihin nun? Point to point. Okay? So, direct po na nakalink yung kanyang mga processes. Direct. Kumbaga, mayroong dalawang computer. So, meron silang gamit na cable. So, direct silang nakakonect with each other. So, nakakonect kay computer 1 or kay laptop 1, nakakonect kay laptop 2. Ganon, direct siyang nakalink. Okay? Kay hub and spoke naman, no, meron siyang central hub. So, sa central hub na yun, nakakonect lahat. Parang katulad ba ganung sa Kwan-ay, yung topology na yun. Yung may pinakang central hub. Sa central hub na yun, may nakapalibot na sa central hub, nasa gitna siya, may nakapalibot sa kanya mga computer, tapos doon lahat nakakonect sa central hub na yun, yung nasa gitna. Lahat ng computer na nakapalibot sa kanya. Okay? Ganon ang hub and spoke. Pagdating naman sa event driven, processes reacts to events in real time. So, itong pattern na to, ina-ensure niya dapat ay reliable at saka scalable yung integration. So, ang pinaka-basic na example natin dito yung enrollment process. Paano ba tayo noon nag-enroll nung hindi pa ganun ka high-tech? Naks high-tech. So, kumbaga hindi pa tayo nag-integrate maigi. Wow, may ganun. Hindi. Sa enrollment process man din, nung kita yung first year man din, saan yung baga yun? Pag first year, ay mapunta pa man din ng mapunta pa ng registrar, mapunta ng registrar, tapos makuha ng form para kita'y maka-enroll. So, ano pang nagawa natin doon? Fill out tayo man din ng form, yung nakuha na nating form, humingi tayo ng form doon, tapos sulat. So, sa form na yun, hindi ka pwede magkamali. Ay, pag nagkamali ka ng sulat doon, ay mahingi ka na naman, apayagan ka baga. Ganoon, so, kunwari man din, nakapag-fill out ka na, ay submit mo na submit mo na yung mga daladala mong requirements na kailangan para sa enrollment. Yun yung first step. So, second step? Gahintay ka ng approval. So, kung saan ka mang course nagpalagay or saang department ka man nag-enroll, gahintay ka pa ng approval form. Second step yon. Ano pa yung pangatlong step? Kunwari, yung magabayad. Magabayad sa cashier. Sa cashiering office. Ay, paano kung magkaroon ng error? Ay, yung ina-enrollan pala na section ay puno. Abaw! Ano gawin mo nun? Maulit ka ba ganun? O ka kung aling section ang available? Okay? So, yung mga ganyang kaso, pwede yung mag-create ng bottleneck. Pwedeng mag-create ng mga delays. Like for example, yung mga mahabang pila, na alam kong naaranasan nyo yun. Basta pag sinabing MSC, pinakamahabang pila yan. Hindi lang sa clearance, hindi lang sa pagbabayad ng cashier. Kahit sa department, pag magpapirma ng clearance, napakahaba ng pila. Kahit baga sabihin mong by schedule na ng mga year, ay, babalik na naman si ate. Ganon. So, syempre, kung dahil nga may PRISM na ngayon, nakakapag-integrate na, madali na ang pag-enroll. Hindi ka na mapunta saan? Sa registrar. O, browse mo na laang, open mo na laang pag may account ka na, open mo na laang sa browser, o kung may laptop ka man, o, kung wala, cellphone, sa cellphone ka mag-enroll, o,
ayos na, ano ka na, kapag enroll ka na, kinabuksan mo na yung student portal, mabilis na yung pag-enroll, hindi mo na kailangang magpila-pila doon sa registrar, gulping init, galagin ka na laang doon sa present, pagkalagin mo, mapunta ka na laang doon sa kwan para mag-enroll, ganun na laang naman din, apakaganda na ng process sa pag-enroll ng dahil sa PRISM. Though meron pa ring mga downside yung hindi naman paano ba sabihin yun, hindi siya kasi downside kasi sa PRISM, di ba, hindi pa rin natin nagagamit yung hindi nyo pa rin nagagamit yung pagdating sa online payment so pero at least pagdating sa enrollment process, ayos naman. Okay, so sana naiintindihan nyo, no? So sa enrollment process, na-improve niya yung efficiency, di mo na need magtatakbo dyan para laang makapagpasa ng maaga sa registrar office ng mga requirements mo, ganon. So napakalaking tulong po talaga ng process integration para hindi po ma-delay yung mga processes, makapagtrabaho ng maayos, so sila din naman kasi ang nahihirapan pag ganon, inadagsa sila ng estudyante. Okay, sana naintindihan ninyo yung sinabi ko. Wala na pala. So yun lang yung tungkol sa ating integration and patterns. So kung meron man kayong tanong, so feel free to ask me, at nang tayo ay sabay na magtanungan. Hindi, charot lang. Kapag kaya kong sagutin, syempre sagutin ko yan. Okay, so yun lang, and good luck sa inyong midterm.